Hello. Hello. Good morning po sa bawat isa. God is good all the time. God is good po rin pong panon sa panibagong linggo na pinagkaloob upang tayo po yung makapagsamba sa Kanya at makapag-awitan at makapakinig ng Kanyang mga salita. Tayo po ay umawit at buksan po natin ang ating mga hymnals. Mali pala yan. To God be the glory.
The Lord reigneth, let the people tremble. He sitteth between the cherubims, let the earth be moved. The Lord is great in Zion, and he is high above all the people. Let them praise thy great and terrible name, for it is holy. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa panibagong linggo na yung pinagkulo, Panginoon, na kami po yung mga pagsamba, mga pag-awitan at mga paginin yung mga salita. Maraming salamat po sa nagdaang linggo ng blessings na pinagkakalob mo sa amin sa mga at sa pag-iingat niyo po, Panginoon. Kayo po mag-ready at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan nagawa. Ihanda niyo po kami upang maging karapat-dapat po sa paglilingkod sa inyo. I-ready niyo po ang inyong tagapagmensaheng ngayong baga. Bigyan niyo po siya ng karapat-dapat na wisdom at knowledge upang may bahagi po ang inyong mga aralin. Ito po aming sa dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and shall be. Muli, magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po yung muling umaga. Last Sunday na po natin. So, let's expect na bagong theme song na lang po ang ating malalaman next Sunday. For our theme song, page 334, Day by Day. Para po sa ating offertory prayer, hilingin ko po si Brother Jeffrey to lead us. Ito po.
Tayo pala tayo tumayo at kantahin natin ang ating doxology. Para sa kanyang song offering.
Hello. Check. So, isang mabiyayang umaga po sa ating lahat. So, ngayong umaga po, ako po yung naatasang ni Pastor na magbigay po ng mensahe sa umagang ito. So, muli po isang mabiyayang sa akin ni Pastor is yung start spending your emotion in rejoicing. Ano po? So, bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Muli po sa inyo, Panginoon, kami po ay nagpupurit, magpapasalamat sa inyo na kami muli ay makatunghay ng iyong mga salita. Gabayin niyo po ang bawat isa sa umagang ito. Bigyan kami ng pangunawa, Panginoon, talino. At mayayag po ang mensahe ito sa kanila na maayos, Panginoon. Gabayin niyo po kami sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang topic po natin ngayon is yung start spending your emotion in rejoicing. Ano po? Kung inyo pong maalala na ang topic po na ibinigay kay Brother Jay nung nakaraan is yung stop spending your emotion into moodiness. No, so ibig sabihin po na huwag niyo pong hayaan na ang iyong mga emosyon na maidala niyo po sa pagiging moodiness. No, so po, which is hindi po maganda para sa ating mga Kristiyano. So po, ang ating pag-aaralan po ngayon ay simulan mong ibuwas ang iyong emosyon sa pagiging magalak or pagiging masaya. Ano po? So, alam naman po natin na maraming term ang pwedeng gamitin no, sa salitang magalak. No? Pwede pong masaya, pares lang po ang meaning yan. Maligaya, at ang malugod. Malugod po, ito po yung sa Kapampangan po, di ba? Malugod o magalak, parehas lang po ito. No? At marami din pong way para maipakita po natin na nagagalak ang isang tao. No, meron din po ito. Meron pong taong nagagalak po na kahit alam po natin na umiyak po sila, no? Na dahil alam po natin na kapag lubos yung biyaya na ibinigay sa kanya ng Panginoon, hindi po natin maiwasan na maluha po. No? So ito po yung tinatawag na parang tears of joy. Na po, na kahit umiyak po tayo, no, nagiging magalak pa rin po tayo. No? Pero para po sa ating mga Kristiyano, ano nga ba ang pagiging magalak? No po, so sinasabi po rito na maraming Pilipino ang dismayado sa mga kaganapan sa takbo ng politika at pinuntahan ng mga buwis ng tao sa ating bansa. So ito po yung sitwasyon natin ngayon sa ating bansa, ang politics, no? Marami ang dismayado. Pero kung ikaw ay mananampalataya, tayo ay inutusang maging magalak sa lahat ng panahon. No, so po, malinaw po na sinasabi dito na ito po ay utos sa atin. No? Ang pagiging magalak po ay isang utos sa atin at at makikita po natin ito sa isang verse no sa ating Biblia sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. Ito po dapat yung ano kanina, yung scripture reading pero napakaikli lang po. Ang makikita po natin diyan wala pong iba kundi rejoice evermore. No po? Rejoice always, maging magalak palagi. Napakaikling mensahe lang po sa Biblia pero tiyak po na sinasabi po rito na tayo ay maging magalak palagi. So po, meron po akong isang tanong na gustong ibahagi sa inyo na ating pong itanong sa ating mga sarili, no? Paano ba tayo magiging magalak palagi? So po, paano po tayo magiging magalak palagi? Ah, kung ating pong iisipin, parang napakahirap po no kapag may pinagdadaan po tayo tapos sasabihan po tayo na maging magalak. Pero sinasabi po rito, no, ang usapang Kristiyanong kagalakan ay malawak at mahalaga para sa atin. Pero simulan natin sa pananalitang ito. Walang anumang kaganapan maliban sa kasalanan na maaaring dumating sa buhay ng sinumang mananampalataya na makakaalis ng kagalakan niya. No po, so malinaw na sinasabi po rito no na maliban sa kasalanan wala pong makakaalis ito sa bawat isa. So dagdagan pa po natin, kung mayroong kaganapan na umaalis kung mayroong kaganapan na umaalis ng iyong kagalakan, ito yung kapag nagkakasala ka. So po, alam naman po natin, no, at kung isipin po natin, no, sino po ba ang Kristiyano ang nagiging magalak kapag nagkakasala po siya? Siguro naman po wala po, di ba? No, alam naman po natin na kapag tayo po ay nagkakasala, dapat po na ipanghingi po natin ito ng tawad sa ating Panginoon. So po,
Okay, sa salitang nabanggit po na yung mga sinasabing nabanggit na kung mayroong kaganapan na makakapagtanggal ng iyong kagalakan ay walang iba kundi ang kasalanan. So po, 'no, parang mahirap itong tanggapin lalo na may mga pighati, sakit at kahirapan sa buhay natin, 'no? Gayunpaman kahit tunog mahirap, ang utos ng Biblia ay tahasa, 'no? So ang sinasabi po sa atin ng Biblia ay tiyak, 'no? So ngayon, paano tayo makakaangat sa lahat ng pangyayari upang walang anumang makasisira sa ating kagalakan? So unang-una po dito ay tandaang utos ang Kristiyanong kagalakan. Sinasabi po rito na ito po ay utos sa atin ng Diyos at utos po sa atin ng Biblia, no? At ating pong itatak sa ating mga kaisipan na ang kagalakan ay utos sa atin. No po? Sinasabi po rito na inuutusan tayong maging magalak palagi. Sinasabi nga po sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always, and again I will say, rejoice. No po. Kung inyo pong mapapansin, no, napakarami po sa Biblia na ang nagsasabi na tayo ay maging magalak. No po. At sinasabi rin po dito sa 1 Peter chapter 4 verse 13, kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, no? Upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. So tayo po ay inutusang palaging maging magalak at ang katulad po ng nabasa natin kanina sa 1 Thessalonians 5:16 na rejoice evermore ay pumapareho sa ibang bahagi ng Biblia. So po ang sinasabi po na nakikibahagi tayo, no, sa nakikibahagi tayo sa mga pagdurusa ni Kristo. Ito po ay parang nakikiramay tayo sa pagdurusa ni Kristo, no? Kung inyo man pong nararamdaman mga kapatid, 'di ba matapos mong malampasan ang iyong mga pagsubok, no, sa ating mga buhay, matapos mong malampasan yung mga nadarama mo, parang napakaluwag sa ating pakiramdam na ating malampasan yung mga pagsubok na ibinigay sa atin. So po, sinasabi rin po dito na kilalanin natin ito ay lagpas sa pangkaraniwan. No? Ang sabi pa ng Biblia na ang kagalakan natin ay dapat higit, marami at sumasagana. No? Sinasabi po rito higit at marami. No? So sino po ba sa atin na kapag nakakaramdam ng kagalakan tapos ilang mga minuto lang nalimot na natin, siguro po madalang lang po 'yan, 'di ba? Kasi alam po natin na kapag nagkaroon tayo ng mga blessing, binigyan tayo ng Panginoon, no? Maalala at maalala po natin ito. At sinasabi rin po dito na dapat ito ay sumasagana. Siguro nararamdaman din po natin, 'di ba, na kapag nagkakaroon tayo ng mga blessing, hindi po natin ito maiwasan na i-share sa iba na hindi na ibahagi rin po ito yung kagalakan na ibinigay sa atin ng Diyos. At dito po sinasabi rin po sa 1 Peter chapter 1 verse 8, no, dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, puspos ng kaluwalhatian. Ang ganitong uri ng kagalakan ay hindi natural. Hindi ito madaling gawin sa paningin ng tao. Ganun pa man, ito ay ministry. Ito ay regalo na dala ng banal na espiritu. No? So, masaya ang ating puso, no, kapag na-share po natin yung ating mga blessing sa bawat isa. At kung atin din pong mararamdaman mga kapatid na ang kagalakan ay nakakapagtanggal po ng stress sa buhay natin, no. Nakakalimutan po natin pansamantala yung mga pagsubok na kinakaharap po natin sa ating mga buhay. So po, meron din pong isang salita, 'di ba, na kilala, kung alam niyo rin po, na sinasabi nila na laughter is the best medicine. So po, ang pagtawa, ako po, agree po ako dito kasi kapag nasa isang grupo ka ng magkakaibigan, napakasaya po kapag lahat kayo nagagalak sa bawat isa. No, so hindi lang po ito nakakatulong physically, kundi pati rin po mentally, no? Kung minsan kapag nakikita natin na magalak ang isang tao, parang natural lang po ito sa kanya, no? Nakikita po natin na parang simple lang pero hindi po natin napapansin, no, ang kagalakan ay blessing po sa bawat isa. Ang kagalakan po ay kaloob sa atin ng Diyos.
Kasi po, ito ay kaloob ng banal na espiritu, no? At sinasabi po dito na number 3, kailangan dito ang kooperasyon ng iyong kalooban. No? Kung hindi ito natural at kailangan dumepende sa banal na espiritu para magkaroon nito, bakit tayo inuutosang gawin ito? So tandaan po natin mga kapatid na bawat utos sa bagong tipan ay kailangan ng kalooban. No? Kailangan ng kalooban ng taong sumunod dito. Kaya kahit ang kagalakan ay gawa ng Espiritu ng Diyos, hindi ito nilaktawan ang ating sariling desisyon. Po, sinasabi po dito na kahit ito ay kaloob ng banal na Espiritu sa atin, kalooban pa rin po natin yung kailangan. No? So may sarili pa rin po tayong pagdidesisyon. So, dito po sa pangalawa, pagkatapos po natin, so unang-una po, di ba, na kailangan tandaan po natin na ang kagalakan ito po ay utos sa atin. Ngayon naman po, unawain ang kahulugan ng Kristiyanong kagalakan. So muli ko po kayong tanong, anong uri po ba ng kagalakan ang pinag-uusapan natin? No po. Ilang beses ko na pong nabanggit kanina, kung inyo pong mapapansin, ang Kristiyanong kagalakan. So ito po ang pinag-uusapan natin, ang Kristiyanong kagalakan. So ano nga ba ang Kristiyanong kagalakan? No, ito po ay emosyong sumisibol mula sa pagtitiwala na ang Diyos ay may kontrol. Uulitin ko po, ang Kristiyanong kagalakan ay isang emosyong bumubukal mula sa kailalimang pagtitiwala ng pananampalataya na ang Diyos ay may kontrol sa lahat. At ilalabas niya mula dito ang ikabubuti natin sa takdang panahon. So, hindi po ito emosyon na tumatakip sa iba po pong emosyon. Ito ay damdaming nakatungtong sa katotohanan. Lahat tayo ay dapat na maging gawi na magalak sa tuwing madama natin ang hindi nagbabago at pangwalang hanggang relasyon na mayroon tayo sa ating Diyos dahil kay Kristo. So, ating pumuling tanungin ang ating mga sarili, no? Na tayo pa po ba ay nakakaramdam ng galak, no? Sa tuwing tayo ay nakakapagsamba, sa tuwing tayo po ay nakakarinig po ng kanyang mga salita, no? So tandaan po natin na mga kapatid, na sinasabi po dito na dapat tayo ay maging magalak dahil sa pangwalang hanggang relasyon na mayroon tayo sa ating Diyos. No po? No, so kung maitatak natin ito, ang katotohanan ito sa ating isip, magkaroon tayo ng malalim na basehan ng ating kagalakan. So dito po, number 3, itayo ang basihan ng Kristiyanong kagalakan sa Diyos. So, ating pong tanongin ang mga sarili natin, bakit po ba tayo kailangan maging magalak sa lahat ng sitwasyon? No, alam naman po natin na lahat ng sitwasyon po ay hindi madali. No, ang mga sitwasyon po natin ay minsan mahirap at no, ang sitwasyon po natin ay hindi madali sa ating buhay. So, unang-una po rito, ito ay kilos ng pagpapahalaga sa katangian ng Diyos. No, kung ating pong maaalala, ang pagiging magalak ay utos sa atin ng Diyos. At ito po ay nakasulat sa Biblia. Kapag po sinusunod natin ito, na ipapakita na rin po natin ang pagpapahalaga sa katangian ng Diyos. At sinasabi rin po dito sa 2 Chronicles chapter 7 verse 10, sa ika-23 araw ng ika-7 buwan, kanyang pinauwi ang bayan sa kanilang mga tolda, na nagagalak at may masayang puso dahil sa kabutihan na ipinakita ng Panginoon. No? So po, ang ating kagalakan ay nagsisimula sa pinakitang kabutihan ng Diyos. Ang magalaking puso ay dahil sa kabutihang loob na pinapakita sa atin ng Panginoon. So po, tandaan po natin mga kapatid na sa kabila po ng ating mga pinagdadaanan, ang Diyos po ay lagi nating kasama kung tayo man po ay nalulumbay dahil sa mga kaganapan o sitwasyon ng ating buhay. So, sinasabi rin po dito sa Psalm chapter 28 verse 7, the Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am helped. Therefore, my heart greatly rejoices, and with my song will I praise Him. So, sa tingin niyo po ba, no, saan ba nanggagaling ang kagalakan? No? Ito po ba ay nakabase sa ating kanya-kanyang mga buhay?
No? So kung yun po ang ating mga paniniwala mga kapatid, nagkakamali po tayo, no? Sapagkat kung ating maalala, ang kagalakan ay isang regalo o blessing sa atin ng Panginoon. Ito po ay binibigay sa atin ng banal na Espiritu at hindi po ito pangkaraniwan. So at isa pa po, no? Ito ay kilos ng pagpapahalaga sa ginawa ni Kristo, no? Hindi ito pagtingin sa kung ano ang nagaganap sa ating buhay na pinagdadaanan natin ngayon. Mayroon tayong patutunguhang langit na bayan na bunga ng kahangahangang gawa ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan ng mga katotohanan iyon, no, maaari tayong maging magalak. So sinasabi po rito na may inihanda na po ang Panginoon para sa atin, no? Dahil kung atin pong maalala, ang Diyos ay nagtagumpay para sa atin. Po ay tunay na mananampalataya, dapat na po tayo magalak dahil may inihanda na po na kalangitan ang Diyos para sa atin. So alam naman po natin, di ba, na hindi naman po tayo panghabang buhay na mananatili dito sa makasalanang mundo. No po, meron na pong inihanda para sa atin ng Panginoon na langit na patutunguhan natin sa takdang panahon. So dito po sa number 3, sinasabi po dito, ito ay kilos ng pagpapahalaga sa pagkilos ng banal na Espiritu. Sinasabi po sa Romans chapter 14 verse 17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. So, mayroon tayong kagalakan sa banal na Espiritu. Siya ang nag-produce ng pagmamahal at kagalakan. Iniuugnay niya tayo sa Diyos sa mga panalangin natin upang tayo ay mailagay sa kalooban ng Diyos. Siya ang nagtagumpay sa atin kay Kristo at nagtiyak ng ating pamana sa kaluwalhatian. Tinirhan niya ang puso natin at puspos tayo ng kapangyarihan sa paglilingkod. Walang putol ang tuloy-tuloy na daloy ng pagpapala sa ating buhay sa isang mananampalataya. At yan ay sapat na dahilan sa hindi tumitigil na kagalakan. Kahit ano pa ang nagaganap sa ating buhay ngayon, alam natin na ang pinagkakatiwalaan natin ng ating buhay ay pinapanatili niya ito hanggang sa buhay na walang hanggan. So para po sa ating pagtatapos, alam ko po na parang napakaikli lang po pero sana po may dadala rin po tayo pa uwi na. So, alam naman po natin na hindi natin maiwasang malumbay dahil sa mga kaganapan sa ating mga paligid. No? Alam naman po rin natin na hindi naman po masama na malumbay dahil isa rin po ito sa emosyon na ibinigay sa atin ng Diyos. No? Pero atin pong tandaan sa kabila man po ng ating mga hamon sa mga buhay, lagi po natin tandaan na meron po tayong Panginoon na handang tumulong para sa atin. No? Meron din po tayong Panginoon na nandyan, laging nag-guide sa atin. Meron po tayong Panginoon na kayang punan ang ating mga pangailangan. So unang-una, kung ano nga ba ang magiging paggalak sa atin, unang-una po yan po ay utos sa atin ng Diyos. No? Kung ating po maalala, ito po ay sinasabi rin po sa Biblia na tayo ay maging magalak palagi. At ikalawa, unawain ang kahulugan ng Kristiyanong kagalakan. No, ang Kristiyanong kagalakan po, ito ay ang magalak sa tuwing nadadama natin ang hindi nagbabago at pangwalang hanggang relasyon na mayroon tayo sa ating Diyos. So ayun lang po, manalangin po tayo. Sa inyo po muli, aming Panginoon, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo sa oras na ito na kami ay nakapag-aral ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran namin nakasama. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na tulungan ng aming mga puso na maibuhos palagi ang pagiging magalak. Tulungan niyo po kami sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Punan po ang aming mga pangailangan sa pang-araw-araw. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin pong Panginoon sa kanyang mga salita. At tinanyahan ko pong bautisan na tayo po'y tumayo.
Tapos sa ating closing hymn, at buksan natin ang ating mga hymnals on page 533, and we will sing all the stanzas 533, and after po nun. Okay, maraming salamat po God sa muli sa araw na ito at muli kami po ay nakapaglingkod sa iyo, Panginoon. Tulad po sana, Panginoon, na ito po ay aming naging kaya-haya sa iyong paningin at sa iyong pagdinig, Panginoon. Sana, Panginoon, sa gabayan niyo po kami lagi sa aming pang-araw-araw na buhay, sa aming mga patutungan at sa aming mga pag-uwi, Panginoon, kayo po ang mag-ingat. Ilayo niyo po kami sa mga kapahamakan at sa anong mga birya, O God. Tulungan niyo po kami na lagi naming hanapin ang iyong paglilingkod sa iyo. Lagi niyong ilagay sa puso't isipan namin na kami po ay maging makapagpuri sa iyo at may itaas ng banal na pangalan. Maraming salamat po, O God, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa bawat isa, to God be the glory. Happy Sunday po.